35 days old na ang aking mga parent stock na D853 o kilala sa tawag na Rhode Island Red. Napansin ko nga dito na sa tuwing alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ay direktang tumatama ang sikat ng araw. Kaya nagdudulot ito ng kanilang paghingal o pagbagsak ng pakpak dahil sa sobrang init. Kaya naisipan ko silang ilipat kung saan hindi sila direktang nasisikatan ng araw. Ito yung trapal na tinatakip ko sa gabi para hindi sila lamigin. Inalis ko na rin pala yung kanilang automatic heater kasi makapal na yung mga balahibo nila. At kailangan mga ka-agri, i-check natin yung kanilang painuman kasi minsan hindi talaga maiwasan na nadudumihan nila yan. Kaya pag nainuman nila, magkakaroon sila ng bakterya at magdudulot ito ng kanilang pagkasakit. Kaya mahalaga talaga na i-monitor natin lagi yan mga ka-agri. Ganon din sa kanilang pagkainan. Ang gamit ko pang bacteria flushing ay yung Primoxil ng Battlecock. At isa rin mga ka-agri, kailangan monitor natin sila, obserbahan natin yung physical appearance nila. Unang-una, check natin kung malinis ba yung kanilang mga paa. Check natin yan, yung kanilang mga balahibo, maayos ba? Hindi ba yung parang gusot-gusot? Kasi makikita natin na may dinaramdam yung mga sisyo natin kapag marumi yung kanilang mga balahibo, yung kanilang paa, yung puwet marumi. So doon mga ka-agri, makikita natin na hindi po healthy yung ating mga sisiw. At ito naman mga ka-agri yung isa na nalumpo. Hindi ko alam kung sa pagbiyahe ba galing Manila to Palawan, doon ba na-damage yung kanyang paa. Pero ayan, sinisikap natin na ma-survive siya. Inihilot natin kahit paano nakakatayo na siya mga ka-agri. So binibigyan natin siya ng vitamins na cherry pear para mas mabilis siyang makarecover. Ganito pala yung pamamaraan ko para malaman ko kung may sipon ba o halak yung mga sisiw. Pinapakinggan ko yung mga huni nila kasi doon maririnig ko kung may sipon ba sila o may halak sila para maagapan natin agad at hindi na lumala. Basta mga ka-agri, yung mahalaga ay panatilihin nating malinis yung kanilang kulungan. Yung painuman nila dapat laging hinuhugasan, malinis. Yung tubig dapat hindi nila nadudumihan. Ganun din sa kanilang patuka. Yung kanilang pagkainan dapat laging malinis. Laging bago yung ilalagay natin na feeds. Bimig Integra 1000 po yung gamit natin sa ating mga manok. So yun lang po mga ka-agri. Sana po may natutunan kayo sa video na to. Marami pong salamat sa inyong panonood, sa inyong suporta. Happy farming po mga ka-agri.